Yan, kamusta mga tropa kids? Yun, ikot po muna tayo sa Pasig River Esplanade po ulit. Kamustahin po natin ang Pasig River Esplanade ngayong araw ng November 23, 2025. Nandito po muna tayo sa area po ng Aroseros Forest Park, etong Esplanade. At mapapansin din po natin etong Quezon Bridge. Yan, samahan nyo po ulit ako mag-ikot-ikot ngayong araw ng Sunday, ngayong November 23, 2025. Alamin natin kung ano yung mga latest dito sa area po ng Pasig River Esplanade po ulit, hanggang makarating po tayo sa Maestranza po. So tara lang guys, let's go na. Ikutin na natin ang Pasig River Esplanade. Yan, tumingin din po tayo dito sa Aroseros Forest Park naman. Kumbaga napadpad din po tayo dito para makita lang din natin yung view dito. Yan, kung mapapansin nyo po, eto, may nilagay silang harang dito. Yung tawag dito, banderitas. Mukhang walang makakadaan po muna dito, kaya iikot po tayo dito na po sa loob. Ayan, iikot, papasok po doon sa exit na po. Yan, ganito po kaganda yung ating pasyalan dito sa Aroseros Forest Park. Kasi ito naman, may makikita naman po natin ang Notary Club of Manila. So ito po yung Notary Club of Manila, mga tropa. Kakalagay lang po ito, kakatapos lang po. Pero ito, may display na po dito sa Aroseros Forest Park. Ayan, so may mga grupo po ata pala dito, no? Ayan. So pinicture lang din po natin, sinama na lang din po natin dito sa ating vlog. Yan, napakatahimik po ang ating Aroseros Forest Park dahil po may naranasan po tayong pagulan, kaya mapapansin nyo po na konti na lang po yung namasyal dito. Yung grabe, ang ganda talaga pagmasdan ng Pasig River Esplanade, lalo na po bumaksak po yung ulan, no? At basa po siya. Napakatingkad po, nagre-reflect po yung mga ilaw. Yan, dito pala guys, may inaayos pala sila, no? Yan, eto, naglalagay po sila ng yellow na pipe, tapos siguro magkakaroon din po ito ng wiring. Mukhang bubuhayin po nila yung mga ilaw na patay po dito. Mukhang ayun po yung gagawin. So ito po yung bagong development dito. Pero ngayon di pa kasi na-open. So antayin natin kung kailan po ito magagawa o maayos po. Yan, tapos ito, meron na po tayo napansin na tubo dito na nagawa. So ito, may dudugtong pa dito. Ayan, so binaklas po muna nila yung mga paver stone. So ito yung mga paver stone po na to, mga luma na rin po to, mga dating paver stone na nilagay dito. Yan, para ipakita ko lang po sa inyo kung ano itsura. Yan, so ito po yung mga natanggal na po nila. Tapos mukhang idudugtong din po doon sa lumang lamppost, para ano, yung poste. Ayan, para sa lamppost po. Yan, lipat naman po tayo. Pag kayo po dadaan dito, grabe, napakatahimik po yung lugar na to. Ilan pa lang din po yung namamasyal. Pero siguro dahil po sa ating pagulan, kaya ganito, konti lang po yung mga dumadaan. Pero alamin din natin kung marami pong tao doon naman sa area po ng phase 1, phase 2 at saka phase 3. So alamin natin, pasyalan din natin to. Pero ito ngayon yung ganap, hindi po ganoon karami yung namamasyal dahil na rin po sa pagulan. Tapos ito naman po yung ating Loton Pasig Ferry Station, pero ngayon po ay hindi pa po nabubuksan. So abangan natin kung kailan po ito mag-open po ulit, itong ating Loton Ferry Station.
na isa din po kaabang-abang, 'di ba? Kung sakaling magbubukas ito, marami pong tao lalo mamamasyal dito sa area ng Pasig River Esplanade. Ito pa ang itsura pagka gumaganagbi na po dito sa area, na napakatahimik po, wala pa po masyadong ganap dito. Ang pinakaganap po pa rin talaga doon po sa phase 1, phase 2, phase 3. For the meantime to, sakto lang na pwede kang maglakad na parang katulad po sa Fort Santiago River Walk. Tapos itong phase 4 na napaka-ordinaryo lang po, na maglalakad-lakad ka lang talaga, walang masyado ditong ganap katulad po ng mga tindahan. Kumbaga walking lang po. Kumbaga ma-enjoy nyo po dito yung peaceful, o kung gusto niyo mag-meditate something, pwede po dito. Yan, dito na mga kababayan, yung ating ilalim ng tulay naman po ay medyo may problema po, hindi po napailawan, no? Yan, pero dito naman po yung ating ilaw open naman po, gumagana. Yun dito naman po sa kabila, ayan, nawala naman din po yung LED, na matay na po. Yan, siguro nagkaroon po ng problema. Yan, ito po yung ating ilalim ng tulay. Medyo madilim lang po ngayon, nagka-problema po kasi yung ilaw, kaya madilim. Nagka-problema po ata sa sa connection siguro, kaya yun. Yan, kaya sana bumalik po yung ilaw. Tapos yung mga halaman din po pala mga tropas dito, parang naputol na rin, no? Ayun, mukhang na din, nalanta na sila. Ayan, so ito po yung itsura. Kaya sana bumalik po ulit yung ganda ng ang halaman dito. Ayan. Tapos maging dito din to, nakalbo na rin. Yan, hindi natin alam kung sino po nagsipaglagas ng mga halaman dito, no? Yung nagtatanggal. Tapos ito, namatay na rin. Ayan. Yan, so ito naman po itsura ng ating pasyalan. Papunta naman po tayo sa area po ng phase 1 sa 2 and 3. Yan, doon naman tayo pupunta. Yan, ito naman po yung ating pasyalan dito. Ito yung may mga halaman pa rin naman po malalago dito, pero yung iba naman po dahil may mga kababayan tayong pasaway dito, ang nangyari po dito po sila bumababa, yung mga pasaway. Kaya yung mga halaman natin na apektuhan po, na tapakan po, diba? Pero pa lang naman po to, pansamantala lang naman. Magbabago pa rin siguro yung disenyo dito mga kababayan, kasi syempre naakyatan po itong area. Ayan, nagkaroon na po ng mga mark. Ayan, sa ito nakalbo na rin po yung ating area dito dahil sa katapak din po ng ating mga kababayan. Kasi lang talaga siya, mababa lang mga tropa hits. Pwede talaga silang tumalon dito. Ayan, pwede din pong umakyat. Ayan, mapapansin nyo po yung mga marka. Kaya yung ibang halaman po dito na nagkamatay na po. Ayan, kapag hindi talaga to babantayan, tuloy-tuloy po talaga yung mga kababayan natin dito, mga pasaway na akyat baba dito. Yan, dito naman sa kabila guys, nagkaroon na din pala sila ng decoration, no? Ng pailaw, Christmas light, naglagay na sila. Yan, tapos meron na din silang Christmas tree. Yan, puntahan din natin pala to bukas, silipin natin kung ano itsura, no? Masilip lang natin kahit saglit. Etong area naman po ng Yochenko Plaza o Plaza Yochenko. Ayan, saglitin din natin yan bukas. Yan, dito naman po may area naman po tayo na wala pong ilaw, no? Ang gumagana lang po yung fountain. Tapos dito sa paligid po ng Pasig River Esplanade, dito sa phase 1A, may mga problema po yung ating pailaw dito. Ayan, hindi din po gumagana yung ating baluster at saka lamppost po. So kailangan na din po itong ma-renovate mga kababayan. So ito, madilim po yung area.
Tapos yung maging ating Christmas light hindi din po gumagana. Kaya kailangan pa pong may mga ayusin dito sa lugar na to para may renovate. Hindi na rin po gumagana yung ating yung yung LED light. Ayan, hindi na rin po gumagana. Maging din dito sa kabila nakakapatay na rin po. Ayan. So mga ilang araw lang din siya tapos nawawala na rin po. Ayan po yung nagiging problema din dito. Kaya kailangan talaga meron talaga magbabantay dito at saka may magme-maintain ng ating area para mapatatili po na maliwanag po yung Pasig River Esplanade. Etong fountain mga guys, masarap pagmasdan to, no? Lalo na may mga pailaw ito. Yan, ito yung iba't ibang kulay ng pailaw. Yan, napakasimple lang naman po yung ating esplanade dito. Tara, punta naman tayo sa pailaw naman po ng Jones Bridge. Yan, so ito po yung itsura ng ating Jones Bridge po pagkagabi. Pinapailawan po ito Friday, Saturday, Sunday po mga tropa. Yan. Kaya maganda ang gabi. Pagka nandito po kayo ng Sunday, ng Friday, Sunday, tsaka Saturday, yan, magkakahalo na po. Friday, Saturday, at saka Sunday. Yan, sorry, nababaliktad po. Yan, dito naman po, okay naman po dito sa area. Maliwanag naman po. Ito naman po yung phase B. Yung lang dito sa area na to, yung Christmas light naman, hindi po napapailawan. Pero yung mga LED light naman okay pa rin po. Doon lang po sa kabilang area ng phase 1A yung may problema. Yan, dito kompleto pa rin naman po yung pailaw. Gumagana pa rin po. Yan, so ito po yung ating itsura ng Jones Bridge na kumukuti-kutita po na parang Paskong-Pasko na dito sa Pasig River Esplanade, diba? Lalo na po malapit na po ang December, kaya todo pailaw na po ang ating Jones Bridge. Tapos malapit na rin po yung ating New Year para naman po sa Chinese New Year naman po. Yan, yung dito sa ilalim din po, wala din po ilaw. Nagka-problema din po sa LED light. Yan, di pa po naayos. Kaya dapat may taga-akumpunita talaga ng mga ilaw dito. Yan, ito naman po yung mga kababayan natin na mamasyal dito. Buti na lang okay na rin pala yung dito, lamppost. Pero mayroong isang naiwan naman na hindi pa po gumagana. Pero the rest naman po okay. Tapos may mga lamppost pa rin tayo na may problema na rin, na hindi na po umiilaw, na pundi na din po. Yan, so ito po yung mga namamasyal na mga ating mga kababayan. Yan, lipat po ulit tayo. Yung Christmas tree naman po dito, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-aayos po nila. Yan, di pa po tapos. Kaya abangan natin kung kailan po ito ma-open at bubuksan sa publiko, itong Christmas tree dito sa Pasig River Esplanade. Yan, nandito naman po yung ating mga mascot dito sa area. At ito naman po yung ating mga kainan.
Bigay ka ng pera dyan kasi kawawa. Yan, ito din po yung mga mascot natin, nandito din po. Yan, nandito na po tayo sa area po ng Maestranza naman. Dito tayo sisilip naman ng ganap. Yan, kahit po nagkaroon po ng pag-ulan kanina, marami pa rin tayo makikita na namamasyal po dito sa Maestranza para dito po sila kumain. Yan, dito na mga kababayan, ongoing pa rin yung project dito. Yan, inaayos po yung ating mini kanal dito sa area. Yan, di bali hindi pa po sila tapos sa pag-assemble dito. Yan, for the meantime, ito po muna yung update natin mga tropa AIDS dito sa Pasig River Esplanade. Nagsimula po tayo sa Arroceros Park Extension, papunta po ng Phase 1 at saka Phase 2, then Phase 3 dito po sa Maestranza na po yung pinakadulo natin. Kaya yan, ingat-ingat po kayo guys. Ito muna yung ating quick update dito sa area ng Pasig River Esplanade. Ingat-ingat po kayo. Pagpalain po kayo ng may kapal mga kababayan. At God bless po. Yan, hanggang sa muli, samahan niyo po ulit ako sa pag-update dito sa Pasig River Esplanade. Thank you po. More power po.